Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Leo. Pinalayas na naman ako sa bahay namin dahil sa walang tigil kong pag-iinom ng alak. Kasama ng aking mga barkada na adik din sa amoy ng alak. Basta may piyesta, birthday party, kahit binyagan pa, wala akong pinapalagpas na okasyon basta't may handaan, lalo na kung may inuman. Napapabayaan ko na nga ang aking nag-iisang anak, maging ang aking asawa. Katwiran ko, nakatira naman sila sa bahay, kaya bahala na ang mga magulang ko sa pagpapakain sa mag-ina ko. Hanggang sa napadpad kami ni Rodel at Noel sa isang liblib na baryo, dito lamang sa may probinsya namin sa Nueva Ecija. Ang sabi, binyag daw ng anak ng ate ni Noel. Dahil adik ako, Kuya Bari, sa alak, kahit hindi ko kakilala, ay nagpresenta pa nga akong maging ninong ng bata. Pumayag naman si ate kasi nga barkada ko ang kapatid niya. Ayun nga, nang makarating kami sa bahay ng ate niya, halos malula ako sa dami ng alak na nakadisplay po sa mga lamesa. Ang iba't ibang uri ng inumin ay nakabukas na. Tila handang-handa para sa isang malaking salo-salo. Ngunit hindi ako inalok ng lalaking unang nakaupo sa lamesa. Masama ang tingin niya sa akin. Nang malaman ko na siya pala ang asawa ng ate ni Noel, ay nakaramdam ako ng kaba. Sa unang lago ko ng alak, agad kong napansin na parang may kakaiba sa lasa nito. May matamis at mapait na lasa itong tila nagdudulot ng panghihina sa akin. Pinilit ko lang kalimutan ang pakiramdam at ipinagpatuloy ko ang aking pag-inom, Kuya Bari. Hanggang sa tumabi sa akin si Rodel. Pare, ang weirdo naman ng mga tao rito. Ang sasamang tumingin, tingnan mo. Lalo na yung lalaking yun, yung nakatingin sa atin. Huwag kang ang maingay, marinig tayo. Siyempre bagong mukha tayo dito kaya talagang pagtitinginan nila tayo. Sagot ko, pero kahit ako, Kuya Bari, iyon din talaga ang napuna ko. Nang makita ko si Noel na kumakaway sa amin, doon lang ako napanatag dahil kaya pala siya umalis saglit dahil bumili siya ng paborito naming alak. Agad namang kaming lumipat ng ibang lamesa. Yung kami lang talaga. Talagang ganito ba dito, Noel? Gabi ginaganap ang binyag? Tanong ko kay Noel. Pare, yun nga hindi ko rin alam Pero alam mo, Leo, hindi rin alam ni ate na ganito sa lugar ng kanyang asawa. Hayaan mo na. Dahil bukas naman uwi na rin tayo. Hindi lang pala po ako ang nakaramdam ng kakaiba sa lugar na ito. Maging ang dalawa ko ring kasama na panay-panay ang tingin sa kilos ng ibang tao. At ang pagkakamali ko lamang kahit nagdududa na ako sa mga tao ay nakuha ko pa ring makipag-inom o magpakalasing. Kasi wala naman akong ideya kung anong klaseng lugar ang napuntahan namin. Ano to? Anong klaseng pulutan ito? Bakit ang pait-pait naman? Tanong ko dahil talagang napakapait, Kuya Bari, ng lasa ng karne. Pero ang iba naman ay halos nag-aagawan pa nga sa pagkain iyon. Kaya sa sobrang hiya ni Noel sa amin, bumili na lamang siya ng ibang pulutan. Nagalit naman ang lalaking nakaupo sa kabilang lamesa. Bernardo nga pala ang pangalan niya, Kuya Bari. Ang angas-angas ng pagkakasabi nito na para daw kaming nakakalalaki kanina pa. May pabili-bili pa raw kami ng alak sa tindahan, pulutan at nakakainsulto raw ang ginawa namin. Kung ano daw ang nakahain at kaya niyang ibigay sa handa ay pagtiisan daw namin. Siyempre, nakainom na rin ako noon, Kuya Bari, kaya umalma ako at nagkasuntukan kami ni Bernardo. Talagang napahiya si Noel sa ginawa ko
pero hindi siya nagalit sa akin dahil hindi rin naman daw niya nagustuhan ang kagaspangan ng ugali ng bayaw nito. Kaya kahit gabi na ay umuwi kami. Sumakay kami ng tricycle ni Rodel. Dinala ko yung alak. Nang makalayo na kami sa bakuran ni Bernardo ay napadaan kami sa isang maliit na kubo. May tindahan iyon at isang matandang babae ang nagtitinda. Pare, dito na lang kaya tayo mag-inom. Tutal, may daladala na akong alak ko. Busin na lang natin to bago tayo umuwi. Wika ko kay Rodel. Mabuti na lamang at pumayag din si Noel. Nagpaalam kami sa matanda na mag-iinuman kami kahit saglit lamang sa harapan ng kanilang tindahan. Pumayag ito. Inalok pa nga kami ng tinda nitong inihaw na bangus. Habang nagiinuman kami ng tropa ko, bigla na lamang kaming nakarinig ng huni ng ibong kilyawan. Ang sabi pa noon ng mga matatanda sa amin, kapag humuni raw ang ibong ito sa gabi, ay senyalis daw na may paparating na panganib sa makakakita rito. Noong magtama ang aming paningin ng ibon, nagsitayuan ang mga balahibo ko sa katawan. Tulog na pati ang dalawa kong kasama dahil sa kalasingan. Habang ako naman ay napayukyok sa lamesa habang pinipilit kong matulog. Kaya kitang-kita ko nang lumabas ang matanda sa tindahan. Kuba pala ito. Mahaba ang kanyang buhok at lumilikha ng matinis na tawa ang matanda. Para siyang mangkukulam. Ang buong akala ng matanda ay nakatulog din ako dahil sa kalasingan. Kitang-kita ko rin kung papaano nito binutas ang gulong ng aming sasakyan. Mabilis ang tibok ng aking puso nang makita ko sa aking nangliliit na mata ang paglapit ng matanda sa aming kinaroroonan. Ganon din ang paglabas ng dalawang lalaki mula sa kanyang tindahan. Kilala ko yung isang lalaki at walang iba iyon kung hindi si Bernardo. Maya-maya'y naramdaman ko rin ang pag-angat ng aking katawan. Binuhat nila ako patungo sa naghihintay na kariton na may kalabaw. Parang may mali sa biniling alak ni Noel at kung hindi nga ako nagkakamali, dito rin siguro binili ng kaibigan ang alak na ininom namin. Bukod tanging ako lang ang hindi nalasing. Pero kailangan kong magpanggap dahil alam ko sa mga oras na iyon, nasa panganib na kami ng aking mga kasama. Humihilik pa nga silang dalawa sa sobrang kalasingan. Kahit pagdating sa kariton ay ibinagsak ang kanilang katawan. Nang mailaglag kami sa kariton, sumampa naman sa kalabaw si Bernardo, kasakasama ang matandang kuba at ang isa pang lalaki na kasama nila. Kahit pa napakadilim ng paligid, Kuya Bari, alam kong malayo-layo at bundok ang aming tinatahak na daan. Hindi naman ako makagalaw dahil baka sa maling pagkilos ko ay mahalata nilang gising ako at nagpapanggap lamang. Gusto ko sanang tumalon sa kariton pero papaano naman yung kasama ko? Walang kaalam-alam ang kapatid ni Noel na kinuha na kami ng asawa nito para dalhin sa kung saan. Hindi ko rin alam kung ano ang ipinapahiwatig ng ibong kilyawan na nakikita kong parang sumusunod sa amin. Matagal-tagal din kaming naglayag sa mga paahong daan. Malayo na kami sa bayan at nasa gitna na kami ng kabundukan. Maya-maya'y huminto ang kariton at bumaba na rin ang dalawang taong nagbuhat sa amin. Marami-rami tayong dala ngayon. Matagal na konsumo rin sa ating pangangailangan. Tapahin ang iba at ako na ang bahala sa lamang loob. Nagsitayuan ang mga balahibo ko, Kuya Bari, sa aking katawan nang marinig ko iyon mula sa matandang kuba. Kami yata ang tinutukoy ng matanda.
Kaya naman hindi na ako mapakali habang nakabaluktot ako ng higa na nadadaganan ng dalawa. Umisip ako ng paraan kung papaano ko sila matatakasan. Nang makita kong umalis sa pagkakasakay sa kalabaw si Bernardo, dahan-dahan akong sumilip sa butas ng kariton. Nakita kong maraming tao ang naghihintay sa malawak na bakuran. Sa malaking kubo na may upuan sa gitna ay may isang lalaki ang nakatayo doon. Binabati ito ng mga taong nagsasabing maligayang kaarawan sa lalaki. Lumapit din ang kuba, maging si Bernardo, para hugasan ang paa ng lalaki. Habang abalang-abala ang mga tao sa pagdiriwang kasama ng matanda, tumalon po ako sa gilid ng kariton. Hindi ko napansin na nasa tabi pala ito ng isang bangin. Bigla akong natauhan mula sa kalasingan dahil kung hindi kaagad ako nakahawak sa isang putol na sanga ng kahoy, ay maaaring bumulusok ako pababa. Tumingin ako sa ilalim at nakita ang mababaw na ilog na may malalapad na bato. Habang nakabitin doon, ramdam na ramdam ko ang pangangalay ng aking mga braso at ang makapal na damo ang bahagyang tumabon sa katawang ko habang hinahabol ko ang aking hininga. Bigla kong narinig ang sigaw ng isang lalaki. Si Bernardo. Napansin siguro niya na wala na ako sa kariton. Hanapin niyo, mga inutil kayo. Hindi siya pwedeng makatakas. Kung hindi, malalaman na niya ang ating mga gagawin. Hanggat maaari, ibalik niyo ng buhay. Pero kapag ka ng laban, patayin niyo kagad. Halos magkagulo naman ang mga tao sa paghahanap sa akin, Kuya Bari. Kaya mas lalo ko lang hinigpitan ang aking kamay sa pagkakakapit doon sa sanga. Takot na takot ako at punong-puno ng pagsisisi. Ipinangako ko nga sa aking sarili, makaligtas lamang ako sa sitwasyong ito ay magbabago na talaga ako. Hindi na talaga ako mag-iinom. Ngunit nawala ang konti kong pag-asa nang makita ako ng matandang babae sa bangin. Agad may ilang kalalakihan ang bumaba sa tabi ko para maiakyat ako sa itaas. Ngunit desperado na akong makatakas kaya bumitaw ako sa aking pagkakakapit sa sanga ng kahoy. Bumulusok ako sa ilalim ng bangin hanggang sa naramdaman ko na lamang ang pagbagsak ng aking katawan sa tubig at tumama ang katawan ko sa ilang mga bato. Pakiramdam ko ng mga oras na iyon, Kuya Bari, ay talagang katapusan ko na. Ngunit pinilit ko pa rin bumangon kahit nararamdaman ko ang pamamanhid ng binti ko. Pinilit ko pa rin maglakad at nagtago sa ilalim ng batuhan. Napapangiwi ako sa sakit na parang gusto ko nang sukuan. Tamang-tama ang pagkakatago ko sa tubig dahil kitang-kita ko na sinusundan nila ang patak ng aking dugo sa batuhan. Maliwanag din po ang paligid dahil sa mga daladala nilang mga sulo. May mga hawak din silang mga sibat na parang hayop lang ang kanilang hinahanap. Doon ko nakita ang mga hitsura nila sa malapitan. May mga itim na parang uling ang nakapahid sa kanilang mga mukha. Dito ko na lamang ang mga humahabol sa akin ay mga taong nakatira sa tribo. Napadasal ako sa mga oras na iyon na sana hindi nila ako makita sa pinagtataguan ko. Bigla ko ring naalala ang mga kasamahan ko. Natakot ako nang maisip kong baka kumakain nga sila ng mga tao. Baka tribo sila ng mga aswang tulad sa mga naririnig kong drama sa mga radyo. Nalungkot ako para sa mga kasamahan ko. Pinilit kong ikubli ang sarili ko dahil nakikita kong desperado na talaga silang mahanap ako. Maski ang isang baboy ramo ay napagkamalan nilang ako. Pagkatapos nilang mapatay ang hayop na iyon ay umalis na sila
sa malapit sa pwesto kung saan ako nagtatago. Inakala nila na nakalayo na ako, base na rin sa narinig kong naging usapan nila bago sila umalis. Biglang dumilim ang paligid. Nawala ang mga ilaw ng sulo. Muli naramdaman ko ang hapdi at kirot ng katawang ko dahil sa aking pagkakabagsak. Napaiyak na ako at ako'y nanginig. Pinilit ko ulit na tumayo at nagsimulang maglakad. Maya-maya'y napadaan ako sa isang damuhan na puno ng kugon. Matatalim ang mga dahon nun kaya ang mga sugat ko ay lalong nadagdagan. Ngunit binaliwala ko po iyon dahil lamang sa kagustuhan kong makatakas. Malayo-layo na rin ang nilakad ko kaya nagpahinga muna ako sa ilalim ng isang malaking puno. Pakiramdam ko bumigat ang katawang ko. Pati talukap ng aking mga mata ay sobrang pagod na kaya nakatulog ako. Kinabukasan, pagkagising ko, nagulat ako sa aking mga nakita. Nasa isang silid ako at may benda na ang aking tuhod. Iginala ko ang aking paningin. Sinusubukang alalahanin ang mga nangyari. Napansin ko ang simpleng ayos ng kwarto, mga lumang gamit, kurtinang medyo kupas at isang maliit na aparador. Maya-maya'y biglang bumukas ang pintuan at nakita ko si Noel. May dala siyang tray na may lamang pagkain, kanin, itlog at kape. Ngumiti siya at lumapit. "Oh, mabuti naman gising ka na. Ano ba nangyari sa'yo? Ang dami-dami mong sugat sa katawan." Ano? Hindi mo alam ang nangyari? Nasaan na si Rodel?" Tanong ko nang bigla akong matutop ng kaba. Inilapag ni Noel ang tray malapit sa higaan ko at ito'y umiling. Wala si Rodel sa pinag-inuman natin," sagot niya. Nang magising ako, magkatabi na tayong dalawa doon sa tricycle. Sugatan ka na at may mataas na lagnat. Nagulat ako sa kanyang itinuran. "Hindi, Noel. May kumuha sa amin. Dinala kami sa bundok." Ngunit ngumiti lang si Noel at bahagyang tumawa. "Ay pare, epekto lang yan ng alak. Naparami ka lamang ng inom kagabi. Imposible naman yung sinasabi mo." Pinilit kong ipaliwanag ang mga nakita ko, Kuya Bari. Alam kong totoong totoo. Totoo ang nangyari. Hindi ito guni-guni lang. Pero kahit anong pilit ko pang sabihin, si Noel ay natatawa lamang at patuloy na sinasabing bunga lamang daw iyon ng kalasingan ko. Habang nag-uusap kami, pumasok si Bernardo habang nakangiting nakatingin ito sa akin. Malakas talagang kutob ko. Pinatay na nila si Rodel. Hindi ko mapigilan ang takot at kaba kaya nagpupumilit akong tumayo para hanapin siya. Pero pinigilan ako ni Noel at isa pa naming kasama. "Huwag ka nang bumangon dyan. Kami na ang maghahanap kay Rodel," sabi nila, ngunit hindi pa rin ako mapakali. Mas lalo akong nag-alala para sa kaibigan ko, lalong-lalo na pagkatapos ng mga nakita ko kagabi. Dahil sa tindi ng sakit ng katawang ko, Kuya Bari, at ang matinding pangangailangan kong malaman ang katotohanan, nag-isip ako ng paraan. Nagkunwari akong gusto kong uminom ng alak para palabasing gusto ko lamang magpahinga at mag-relax. Hindi naman nagtagal ay binigyan nila ako ng bote ng alak at sinubukan kong tunggaing kaagad iyon. Noong nakakailang tagay na ako ay nagkunwari na akong nalasing. "Uy, ano ba? Ba't ayaw niyo akong sabayan sa pag-iinom ko? Alam niyo bang itong alak na ito ang lakas ko. Tinitiyak ko sa inyo lahat ng sugat na ito. Magagamot ka agad kasi nga
Alkohol yan eh. Noong makita nilang dalawa na lasing na ako, saka sila sumabay sa akin. Si Bernardo na nakaaway ko ng gabi ay biglang bumait sa akin at humingi ng pasensya sa kanyang inasal. Nasa kalagitnaan kami ng pag-iinom ng alak nang biglang sumalakay ang mga baboy ramo mula sa kakahuyan. Bigla kaming nagkagulo. Galit na galit ang mga hayop, lalo na nang makita nila si Bernardo. Nagsimulang magsigawan ang ilan sa amin at halos mabitiwan ko ang hawak-hawak kong baso. Pero may kakaiba sa mga baboy ramo. Hindi sila pangkaraniwang mga hayop. Mas malalaki sila kaysa sa karaniwan at ang kanilang mga mata ay pulang-pula, tila nagliliyab sa galit. Ang kanilang mga balahibo ay mas makapal at ang kanilang mga pangil ay mas matulis at malaki. Agad namang kumuha ng sibat si Noel. Nagulat ako sa aking nakita dahil ang sibat na hawak ni Noel ay walang pinagkaiba sa sibat na hawak ng mga taong humahabol sa akin nung gabi. May isang baboy na papasugod sa akin kaya naman paglapit ko kay Noel ay inagaw ko ang sibat niya at walang awa kong pinagsasaksak ang hayop hanggang sa ito'y nawala na ng kanyang buhay. Matapang pala itong kaibigan mo. Kung gusto niya, pwede siyang umanib sa aming tribo. Kami ang mga pumupuksa ng mga aswang katulad ng mga baboy na ito. Mga nagkukunwaring hayop pero ang totoo ay mga halimaw sila. Sa loob-loob ko, alam kong nagsisinungaling lamang sila sa akin. Hinuhuli lamang nila ang loob ko para sumanib sa kanilang puwersa. At kapag ka nagutom sila, sa huli ay baka ako rin ang gawin nilang pagkain. Sadyang nagtira talaga ako ng alak na binili nila para sa akin dahil pwede ko iyong magamit laban sa kanila. Ayon po kasi sa mga matatanda, Kuya Bari, lalo na ng lolo ko, mabisang pantaboy daw ng aswang ang alak. Pero kailangan daw nasa anyong aswang ang bubuhusan nito o di naman kaya ay paiinumin ng alak na may dasal. Kahit anong klasing dasal basta't may kinalaman sa kabutihan ay malakas raw itong sandata laban sa mga aswang. Ang problema, hindi ko naman alam kung aswang nga ba si Bernardo at nagkamali lang ako sa pagkakaintindi ko sa ginawa nila sa akin kagabi. Kinuha na lang ni Noel ang wala ng buhay na baboy ramo. Halos nagkaluray-luray ang katawan ng hayop sa dami ng ibinigay kong tarak at saksak sa kanya. Ito ang sinasabi nilang aswang na pinupuksa nila. Noong makita ng mga baboy ramo ang pagkamatay ng kanilang kasamahan, ay nagsiatrasa na ang mga ito at nagsitakbo pabalik sa kakahuyan. Umalis ang dalawa sa harapan ko, kaya naman bumalik ako sa silid at isinarado ko iyon. Nang bigla akong makarinig ng sigawan na parabang nagkakasiyahan. May narinig akong dumaan sa kubo na nagsabing simula na raw ng binyagan. Nagtaka naman ako kasi umaabot pala sa kanila ng 2 araw ang binyag. Dahil hindi uubra na bigla na lamang akong aalis, ay naisip ko na gawin na lamang ang pangontra laban sa mga aswang gamit ang alak na tira namin. Naisip ko ng mga oras na iyon, Kuya Bari, ay wala namang masama kung maniniwala ako sa bisa ng alak. Gusto ko pa rin bumalik sa bundok upang hanapin si Rodel at saka ako babalik sa aming baryo kasama na siya. Maya-maya'y saglit na tumigil ang mga tao sa kanilang pagsigaw, kaya sumilip ako sa pinto ng aking silid. Napalunok na lamang ako sa takot nang makita ko ang kanilang mga mukha. Lahat sila nakatitig sa akin mula sa labas ng pinto. Para silang gutom na hayop, naglalaway at natatakam.
Ang ilan sa kanila ay unti-unting lumalapit. Parang binabantayan ang bawat galaw ko. Ilang saglit lang, tumulog muli ang ibong kilyawan. At kahit araw po iyon, alam kong magandang senyales iyon. Tama ang aking plano. Sa araw ako kikilos dahil kung gabi magiging masyadong delikado at walang ilaw akong madadala. Nakikita ko ang daan sa liwanag ng araw kaya mabilis akong makakatakas doon. Dala-dala ang isang bote ng alak. Nagkunwari akong lasing habang dahan-dahang binubuksan ang pintuan. Alam kong kailangan kong magpanggap ng mabuti. Inilipat ko na ang laman ng bote sa bulsa ko kaya wala ng alak sa loob nito. Nagpasuray-suray lamang ako sa aking paglalakad at parang nawawala ng balanse. Sa huli, bumagsak ako sa lupa, kunwaring tulog at wala ng malay. May ilang lumapit sa akin pero narinig ko ang boses ni Bernardo at sinabing wag daw akong papakialaman. At narinig ko din ang pagsang-ayon ni Noel sa sinabi ng kanyang bayaw. Lumuhod ang mga tao kay Noel. Doon ko napag-alaman na siya pala ang totoong leader. Ang kubang babae ay ang ina ni Noel. Nilinlang niya kami. Sa pagkakataong ito, alam ko na kung ano ang buong katotohanan. Hindi na nila ako mapapaikot pa. At tulad po ng inaasahan, muli nila akong isinakay sa kariton at dinala sa bundok. Bantayan na kasi ninyong mabuti yan nang hindi na ito makatakas. Ang hirap ng plano namin. Kailangan pa nating magpanggap para lamang mapaniwala natin siya na hindi totoo ang kanyang nakita. Tuwang-tuwa si Noel habang nagkukwento. Tila walang bahid ng konsensya sa kanyang mga salita. Wala akong kaalam-alam na nahulog na kami ni Rodel sa bitag na inihanda ng sarili naming kaibigan. Ang mas masakla pa, napakarami nilang magkakasama. Mga kasama ni Noel na hindi ko kakilala. Ngunit alam kong lahat ay nakatingin sa akin na parang mga halimaw. Nung mga oras na iyon, Kuya Bari, alam kong wala akong kalaban-laban sa kanila. Pero sa kabila ng takot, mas nangibabaw pa rin ang kagustuhan kong mailigtas ang kaibigan kong si Rodel. Pilit kong pinapakalma ang sarili ko habang iniisip ang mga susunod kong hakbang. Noong makarating kami ulit sa daang dating pinaghintuan ng kariton, nilapitan ako ng mga kasama ni Noel. Hindi ko alam kung saan nila ako dadalhin, pero agad nila akong pinag-usong-usungan. Pilit akong binubuhat na parang wala akong lakas. Pagkatapos nun, dinala nila ako sa isang kubo sa loob ng kagubatan. Hindi nagtagal, iginapos nila ang aking mga kamay sa isang haligi ng kubo. Pakiramdam ko'y wala na akong kawala, pero hindi pa rin ako nawalan ng pag-asa. Alam kong may paraan pa ako para ako'y makatakas. Muli ay narinig kong nagsalita si Noel at sinabi sa kanyang mga kasamahan na sa gabi na lang ako bibinyagan. Kinabahan ako. Ito pala ang totoong binyag sa kanila, ang lutuin at kainin ng buhay ang taong magugustuhan nila. Siguro nga, patay na si Rodel dahil wala akong makitang anumang bakas ng kaibigan ko. Pagsapit ng gabi, nagising ako. Nakatulog pala ako nang hindi ko namalayan. Masakit din ang tuhod kong may sugat. Nang biglang bumukas ang pintuan at iniluwa doon ang nakangiting si Noel. Sinabi nitong huwag ko na raw hanapin si Rodel dahil magkikita rin naman daw kami sa kabilang buhay. Sobrang nagalit ako kay Noel.
Kahit nakagapos ako ay pilit ko pa ring inaabot ang kanyang katawan para makasuntok ako kahit isa lang. Pero dahil naagapos ako, pinagmumura ko na lamang siya. Kinuha niya ako sa pagkakagapos ko sa haligi. Inilabas din niya ang punyal at kinaladkad ako hanggang madako kami sa maliit nilang entablado. Pagdating doon, nakita ko roon ang isang maliit na lamesa. Nakapatong po doon ang plangganang may laman ng punong-puno ng dugo. Nang makalapit ako ay kinalagan ni Noel ang mga tali ko sa kamay. Pinahiga niya ako sa lamesang nakalagay sa gitna. Lihim ko namang dinukot sa aking bulsa ang alak. Nang mapansin kong iniangat na ni Noel ang kutsilyo para saksakin ako, doon ko mabilis na isinaboy ang alak sa mukha nito, sabay dampot sa sulo. Sinindihan ko ang katawan ni Noel. Mabilis po iyong nagliyab, pero dahil maaga ang ginawang pagbuhos ni Bernardo ng tubig sa katawan ni Noel, kaagad nitong naapula ang apoy. Lahat ng nandoon ay nagalit sa ginawa ko. Kaya tumakbo ako sa makapal na kakahuyan para iligtas na ang aking buhay. Muli, nagkaroon ng habulan. Pinangunahan ito ni Noel na hindi ko akalaing siya palang papatay pa sa amin ni Rodel. Wala ka nang tatakbuhan dyan, Leo. Matutulad ka rin sa kaibigan nating si Rodel. Takbo lang ako ng takbo hanggang sa may narinig akong tinig. Hindi pa ako patay, Noel. Kitang-kita ko ang gulat sa mukha ni Noel nang dumating si Rodel. May dala itong alak habang may mga benda rin sa katawan. Duelo, kapalit ng kalayaan namin. Tig-isang bote tayo. Ang makatulog ay siyang talo. Matagal bago nakasagot si Noel. Pero pagkalipas lamang ng ilang sandali, tinanggap din niya ang hamon ni Rodel. Alam kong parehong mahina sa alak ang dalawa, Kuya Bari, kaya halos hindi ako makahinga sa kaba habang pinagmamasdan ko sila. Isang bote ng alak ang ipinasahan sa kanilang dalawa. Tuwid na ininom. Walang patlang hanggang sa maubos. Hindi nagtagal, agad na bumagsak si Rodel, pero nanatili pa rin siyang gising, nakangiti habang binabantayan si Noel. Si Noel naman, kahit nagawa pang pagtawanan si Rodel, bigla na lamang bumagsak sa sahig, diretso sa tulog. Nang makitang nawala na ng malay si Noel, halos hindi mapigilan ni Rodel ang kanyang tuwa. Ngunit hindi iyon ikinatuwa ni Bernardo. Sa halip, mabilis niyang sinundan kami. Tila hindi naniniwala sa mga pangyayari. Tinignan muna ni Bernardo ang bote ng alak na ininom ni Noel at tinikman din ito. May kung anong bagay ang inilagay ni Rodel pala sa alak at hindi nagtagal nawalan din ng malay si Bernardo. Dahil doon ay tumakas na kami. Habang humahabol ang natitirang mga kasapi ng grupo, tumakbo na kami pabalik sa bayan. Habol hininga kami ni Rodel. Lakad takbo sa mahabang kalsada. Mabuti na lamang at nakita namin ang ilang mga bahay. Sinabi ni Rodel na mababait daw ang mga nakatira doon at sila ang tumulong sa kanya noong nakatakas siya mula sa mga taga-tribo. Nang makausap namin ang ilang tagabayan, ipinakilala nila ang grupo ng mga taong humahabol sa amin bilang bahagi ng tinatawag nilang tribo ng mga aswang. Ayon sa mga kwento, naniniwala ang mga tagabayan na kumakain ng tao ang mga miyembro ng tribong iyon. Sinasabi nilang hindi raw basta-basta pumipili ng biktima ang mga aswang na iyon. Karaniwan ang mga nagiging target daw nila
ay mga taong walang kakayahang lumaban. Mga bata, may kapansanan at lalong-lalo na iyong mga lasing o lango sa alak. Hindi raw masyadong nararamdaman ng mga biktima ang sakit kung sila'y nasa ilalim na ng impluwensya ng alak. Kaya't madalas nila itong ginagamit na paraan upang hindi makapanlaban ang mga dinudukot nila. Napuno ako ng kaba habang naririnig ang mahabang kwentong ito. Pero sa kabila po ng takot, alam kong kailangan kong manatiling matatag. Kailangan makahanap kami ni Rodel ng paraan para tuluyang makatakas na at masiguradong hindi na kami maaabot pa ng mga aswang na iyon. Papaano mo napatumba si Noel, pare? Tanong ko kay Rodel at ipinaliwanag niya sa akin na may halong pampatulog daw ang alak na daladala niya. Kaya nang mainom ito ni Noel ay nakatulog siya, ganun din si Bernardo. Awa naman po ng Diyos, nakauwi kami ng ligtas, Kuya Bari, dahil na rin sa tulong ng mga tao sa bayan. Magpahanggang ngayon, kapag ka naaalala ko ang mga nangyari noon, hindi ko pa rin makalimutan ang takot at kaba na naramdaman ko noon. At alam mo ba, Kuya Bari, may mga gabi na nananaginip ako tungkol sa mga aswang na iyon. Parang nararamdaman ko pa rin ang mga matang naglalaway na nakatingin sa akin. Minsan nga hindi ko maiwasang mag-isip na baka hindi pa tapos ang lahat. Ang natutunan namin ni Rodel, huwag nang uminom ng alak. Natutunan namin na mahalaga ang pagiging alerto at ligtas at maging mapagpuna sa mga kaibigan. Dahil hindi lahat ng kaibigan mo ay tunay. Yung iba ay ilalagay ka sa disgrasya. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Sana po'y may napulot po kayong aral. More power po sa Ang Sundo Horror Stories, and God bless po sa lahat ng kasundong nagtiyaga sa kwento ko. Lubos na gumagalang, Leo. Ito naman po ang ating pangalawang kwento. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itong kwentong ito ay nangyari noong isang beses na maalok ako sa isang inuman sa isang bayan na hindi ko na babanggitin ang pangalan. Siya nga po pala, itago niyo na lang po ako sa pangalang Randy. Nagtatrabaho bilang isang agent sa isang BPO company dito sa Bicol. 5 years na rin po ako sa industriyang ito. Medyo malaki ang sahod ko para sa aking posisyon, kaya naman kung magwaldas ako ng pera para bang wala nang bukas. At ang pinakarason ko kung bakit wala akong ipon ay isa lang po, alak. Ewan ko ba, namana ko siguro to kay tatay, ang pagiging isang lasinggero. Para kasing hindi kumpleto ang araw ko kapag hindi ako nakakainom ng alak o beer. Araw-araw po yan. Pagkatapos po ng aking shift, umaga man o gabi, siguradong nakaupo na ako niyan sa harap ng maliit na mesa kasama ang barkada na manginginom din tulad ko. Tig-iisang boteng alak habang nagyayabangan. Minsan nga, hindi na ako nakakatulog. Pumapasok na ako sa trabaho ng lasing. Siyempre, mas matindi ang inom ko kapag day off ko. Para akong nakawalang tupa kapag uwian na, tapos sumunod na araw off ko. Kahit po mag-isa, pumapasok ako sa bar para lang tumungga ng alak na isusuka ko lang din ng isusuka hanggang sa hindi ko na kaya at sunduin ako ng ilan sa mga kakilala sa bar. May ilang concern na kaibigan na nag-aalala sa pagiging lasinggero ko na sinasabing kailangan ko na raw magpatingin sa psychologist para mabawasan daw ang kaadikan ko. Pero hindi naman po ako nakikinig . Isang beses nga, habang lunch break,
Naalok ako sa isa sa mga katrabaho na pumunta raw sa isang birthdayhan. O pre, tara. Medyo malayo lang pero magta-taxi naman tayo Kaya hindi tayo maliligaw. Sabi ito ni Kyle. Ganun ba? O sige. Kaano-ano mo ba yung may birthday? Tanong ko naman sa kanya. Ayun, kapatid ng kaklase ko dati. Naalok lang din naman ako pre. Inuman daw pagkatapos ng party. Doon kumalembang ang tenga ko sa inuman na salita. Siyempre, hindi ko palalampasin ang libreng inom lalo na kapag malayo pa ang 15 ng buwan. Sabi ko, sasama ako. Pagkatapos daw ng shift, aalis kagad kami. 7:00 na ng umaga ako nakalabas sa opisina. Nagkita kami ni Kyle sa may pantry. Sabay kami nag-abang ng taxi sa labas. Pagsakay po namin, sinabi lang ni Kyle ang lugar na pupuntahan tapos umandar na yung taxi. Medyo mahaba ang biyahe po. Halos inabot din ng 1 oras bago kami nakarating sa lugar na iyon. Saan ho ba ang baba niyo, boss? Tanong ng manong driver. Banda dun pa ho. Diretso pa po, kuya. Sagot naman ni Kyle. Naku, pasensya na boss Medyo malit na kasi yung daan Hindi siguro kasi dyan yung taxi ko. Hanggang dito ko na lang po kayo maihahatid. Napakunot noo ako. Medyo bad trip man, nagbayad na lang kami. Katext ni Kyle ang kaklase niya habang naglalakad kami. Tinuturo ang direksyon papunta sa kanila. Diniretso namin ang daan, Kuya Bari. Pagkatapos, lumiko kami sa isang masikip na eskinita. Paglabas namin sa eskinita, hindi na po simentado ang lugar. Puro kapunuan na rin. Halos wala ng kabahayan. Dumiretso pa kami ni Kyle. Palinga-linga sa magkabilang direksyon. Balak sana naming pagtanungan ang unang tao na makakasalubong namin. Ngunit wala man lang kaming nakita ni isa. Parang walang tao dito Pare, umuwi na lang kaya tayo. Sabi ko naman kay Kyle. Ano? Uuwi sayang naman pinunta natin dito pre. Ang layo nung binyahin natin Andito na tayo. Sagot naman ni Kyle sa akin. Maya-maya'y nahanap naman namin ang bahay. Pagkatapos ng kalahating oras na paglalakad, naku, pagod na pagod ako, Kuya Bari. Kaya pagkapasok, kumuha kagad ako ng plato. Hindi na ako nahiya. Nagsandok ako kagad ng kanin at kumuha ng ulam. Saka pumuwesto doon sa may gilid para lantakan ang laman ng plato. Si Kyle naman, busy sa pakikipagkwentuhan habang kumakain. Pinakilala niya ako tapos bumati kami sa birthday celebrant. Nang mag-aalas 2 na ng hapon, nagsidatingan na ang mga lalaking halos kasing edad lang namin. Kumuha na ng mga lamesa, naglagay ng ulam sa mga mangkok, nagbasag ng yelo sa pader, nagtimpla ng juice at saka nagpaikot ng gin sa gitna ng mesa. Ang saya ng inuman, Kuya Bari. Kahit hindi ako gaanong nakakasabay sa kwentuhan, ramdam ko ang saya ng bawat isa. Tawa ng tawa ang lahat habang lumalagok ng alak na gumuguhit sa lalamunan. Umabot na ng hapon hanggang sa unti-unti nang dumidilim ang langit. Hindi pa rin maubos-ubos ang mga kwento ng bawat isa. Gumagatong na rin ako sa bawat asaran. Nakikipagsikuhan sa bawat biro ng katabi. Pakiramdam ko nga matagal ko nang kakilala itong mga kainuman namin ni Kyle. Nang tuluyan na ngang magdilim ang langit at may pailan-ilan ng bituin, umabot na sa amin ang usapan. Pre, taga saan ba kayo? Tanong sa amin ng isa. Binanggit naman ni Kyle kung saan kami nakatira. Nagtawanan ng lahat. Para bang may sinabi si Kyle na joke na noon lang nila narinig.
Kinabahan na ako sa pagkakataong iyon. Pakiramdam ko kasi ay hindi na kami kasama sa mga tawa nila. Kami na ang pinagtatawanan. Mga batang syudad palang mga ito eh. Sabi ulit ng isa. Mas lumakas pa ang tawanan. Nagkatinginan kami ni Kyle. Alam nyo kasi, iba dito sa lugar namin. Kapag may bisita, pinapapasok namin sa bahay. Pinapakain. Pagkatapos, pag nabusog na at tapos ng kumain, saka namin sila kinakain. Sumabog muli ang nakakabinging tawanan, Kuya Bari. Kinakabahan ako sa mga sinasabi ng kainuman namin. Oh, labas mo nga yung itim na tuba. May umalis na isa. Pagbalik nito ay may daladala itong bote na may lamang itim na likido. Inilapag niya ito sa lamesa. Saka naglagay ng kaunti sa shot glass. Oh mga pre, ito lang ang pag-asa ninyo para hindi kayo makain dito sa lugar namin. Inumin ninyo ang itim na tuba na ito. Tumahimik ang paligid. Parang may dumaang anghel. Naku, yung mga oras na iyon, takot na ako sa pagkakataong iyon. Damang-dama ko ang tibok ng puso ko na konti na lang ay kakawala na sa dibdib ko. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Nakatingin sa amin ang lahat. Seryoso sila. Saka lang namin napansin ang mga mata nilang kulay pula na sa dilim ng gabi. Oh, ano na? Inom na! Sigaw ng isa, sabay hampas sa mesa. Untik pa ngang matumba ang itim na tuba. Hindi pa rin kami nagsasalita ni Kyle. Pareho kaming naging estatwa sa sobrang takot. Maya-maya'y tumayo ang lalaki. Hindi ko alam kung dahil sa kalasingan ba o dahil sa takot. Pero kitang-kita ko kung papaano humaba ang mga kuko niya sa daliri. Mas bumilog ang kulay pulang mata niya. At para bang dumadami ang bilang ng mga ngipin niya na umabot pa sa puntong umusli na ang iba palabas ng kanyang labi. Parang isang leon o anumang mabangis na hayop, Kuya Bari. Akala ko talaga, iyon na ang katapusan namin. Akala ko sasakmalin ako ng tumayong lalaki sa liig. Saka namin narinig ang boses ng isang matandang babae. Karding! Ano ba? Nananakot na naman kayo ng bisita natin. Alam niyo bang bisita yan ng pinsan mo? Bihira na nga lang na may bumisita dito sa baryo natin. Tatakutin niyo pa ng ganyan. Wala ka talagang ugali. Manang-mana ka talaga sa tatay mo. Napalingon kami, Kuya Bari. Nakapamewang ang isang matandang lalaki sa likod namin. Ay, tayo na kayo dyan, iho. Tayo na kayo. Halika at ihahatid ko kayo sa labasan. Ay, pinagtripan na naman kayo nitong pamangking kong si Karding. Wala na naman kasi siyang magamang matino sa buhay niya. Hindi kami nagdalawang isip ha, Kuya Bari. Tumayo kaagad kami at sobrang nagpasalamat kay Lolo. Sinamahan niya kami maglakad palabas at para daw walang mangyari sa amin pauwi. Nagulat kami sa kanyang itinuran at ilang beses naming tinanong kung ano bang pwedeng mangyari. Pero wala po siyang isinagot sa amin. Parang may itinatago siya. Habang naglalakad po kami, napansin kong wala siyang anino. Hindi ko na lang po talaga tinanong sa kanya dahil baka maburyong pa siya sa dami ng tinatanong ko. Mga iho, buti na lang at hindi kayo uminom doon sa itim na tuba. Kung hindi, baka... Hindi niya naituloy ang kanyang sinasabi. Naghintay kami ni Kyle pero hindi niya dinugtungan pa.
Pagdating sa labasan, sabi ni Lolo, sasamahan daw niya kaming mag-antay ng tricycle pa uwi. Halos kalahating oras din kaming nag-antay pero may dumaan naman. Nagpasalamat kami kay Lolo sa pag-iwas niya sa amin sa gulo. Nginitian lang kami nito saka kami sumakay sa tricycle. Pag-andar ng tricycle, lumingon ako kay Lolo. Hindi pa rin pala ito umalis sa pagkakatayo niya. Inihatid kami ng tingin. At mayroon akong napansin. Habang papalayo kami, kulay pula rin ang mata ni Lolo tulad ng pamangkin niya. Noong makalayo na kami, nagkwentuhan kami ni Kyle tungkol sa aming nasaksihan. Umamin kami sa isa't isa na natakot kami pareho. Noong nasa kalagitnaan kami ng aming pag-uusap, biglang nagsalita po ang tricycle driver. Boss, mawalang galang na po. Pwede po ba ako makisali sa usapan ninyo? Narinig ko po kasi yung kwentuhan nyo hindi po ako mapakali. Tumango naman ako sa tricycle driver at nagsimula na siyang magsalita. Ayon sa kanya, kilala daw niya ang karding na pinag-uusapan namin. Mabuti na lang daw at inihatid kami ni Lolo. Dahil mayroon daw siyang kakilala dati na nakainuman noong karding na iyon. Ganun-ganon din po ang kwento daw. Inilabas din daw ang itim na alak at pinatungga sa mga kainuman nila. Matapos daw tumungga ang mga ito, ay nagkaroon ng madugong senaryo. Nag-anyong aswang daw ang mga manginginom, kung kaya't gulat na gulat ang mga kainuman nila. Maging si Karding ay nag-anyong aswang daw. Ngunit iba ang senaryo dito. Lahat daw ng uminom ng itim na alak ay biniktima nila, maliban lamang sa nagkwento ng kwentong ito na itago na lang natin sa pangalang Ben. Nakainuman daw si Ben ng itim na alak, ngunit mayroon pala itong pangontra na ibinigay sa kanya ng kanyang lolo. Naramdaman daw ito ng mga aswang kung kaya't hindi siya magalaw-galaw. Matapos po ang madugong pangyayaring iyon, nakalabas daw ng buhay si Ben dahil nga mayroon siyang pangontra na nasa bulsa lang niya. Ito pala ay isang anting-anting na nagsilbing proteksyon niya upang hindi siya malapitan ng mga nilalang. Matapos po naming marinig ang kwentong iyon, ay nanlamig kami sa takot. Napagtanto naming hindi nagbibiro si Karding. Talagang balak niya kaming biktimahin o kaya'y hawaan. Mabuti na lang po talaga na kahit alam kong aswang din si Lolo na naghatid sa amin, ay hindi niya kami pinabayaan at hinayaan kaming makatakas. Iyon lang po ang pinagtataka ko at hindi mapagtanto hanggang ngayon kung ano ang kanyang dahilan. Bakit niya kami hinayaang makatakas? Alam ko namang kalahi din niya na katulad ni Karding na isang aswang. Matapos po ang kwento ng tricycle driver sa amin, ay naging tahimik kami ni Kyle pauwi. Halos nanghina na ako sa mga nangyari at hindi na pinapangarap na maulit pa itong muli. Hindi nagtagal, ligtas kaming nakauwi ni Kyle. Dumating kami sa boarding house na pagod at hinang-hina. Siguro dahil na rin sa sobrang pagod at kalasingan namin ng gabing iyon. Ilang araw pa ang lumipas. Nagtanong-tanong kami ni Kyle sa mga kakilala. Sabi nila kung nainom daw namin iyong itim na tubang iyon, baka umuwi na kaming may pakpak na rin at pula na ang aming mga mata na tulad ng mga tao sa baryo na iyon. Baka naging aswang na rin daw kami. Magmula nang mangyari iyon, Kuya Barry, hindi na nakausap pa ni Kyle ang kanyang kaklase sa baryong iyon.
Ako naman, tila nagamot ata ako dahil sa karanasang iyon sa pagiging lasenggo ko. Ewan ko ba, simula kasi noon, nabawasan na po ang pagiging manginginom ko. Umiinom pa rin naman po ako, pero tuwing day off ko na lang po o kaya kapag may okasyon. Talagang tumatak din sa utak ko, Kuya Bari, na darating ang araw na maaabutan din ako ng lahat ng alak na dumaloy sa sistema ko. Baka matulad pa ako kay Papa na namatay sa sakit sa kidney dahil sa pag-inom sa alak. Siyempre po, ayoko namang dumating sa puntong umabot ako sa ganoon. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Sana po'y mapili niyo po itong basahin sa mga darating na araw. Salamat po sa lahat ng nakinig ng kwentong ito at sana'y nagustuhan niyo po ang ibinahagi kong karanasan. God bless po sa lahat ng kasundo na nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Randy. At ito naman po ang ating pangatlong kwento. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itago mo na lang po ako sa pangalang Nina. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay karanasan namin ng aking mister nang umuwi kami sa kanilang probinsya. Nagkakilala po kami ng aking mister na si Marvin sa aking pinagtatrabahuhan. Dahil doon ay nagkagaanan kami ng loob hanggang sa humantong kaming dalawa sa pakikipagrelasyon. Hindi nga nagtagal ay ipinakilala ko siya sa aking pamilya. Nang araw na ipapakilala ko siya ay nagkaroon pa ng komosyon sa pagitan nila at ng isa kong kapatid. Nang malaman kasi nitong kung saan ang probinsya ni Marvin ay nagalit ito. Nagulat naman kami sa nangyaring noon, ngunit mabuti na lang at naging maayos din naman. Ayon kasi sa kapatid ko noon, maraming aswang sa lugar nila Marvin. Naisip pa nga niya na baka daw may lahing aswang itong si Marvin. Kung kaya medyo nasaktan ako sa sinabi nito tungkol kay Marvin. Kung kaya maging ako ay nagdamdam din sa kanya. Nagkaayos naman kaagad sila at humingi naman ng pasensya ang aking kapatid. Noon din ay sinabi namin sa kanila ang aming planong magpakasal. Nasa wastong edad na rin naman kaming dalawa ni Marvin, kung kaya sumang-ayon na rin naman sila. Sa pamilya naman ni Marvin, ayon sa kanya ay ipinaalam na niya na ang aming planong iyon at sumang-ayon din naman ang mga ito. Ayaw kasing umuwi ni Marvin ng mga panahong iyon at sa susunod na lang daw niya ako papakilala sa kanyang mga magulang. Wala namang problema iyon dahil naiintindihan ko naman siya dahil bukod sa malayo ang lugar ay ayaw niyang gastusin ang naipon niyang pera dahil gagamitin namin iyon sa aming kasal. Sa Huwes lamang kami ikakasal ni Marvin at ang pamilya ko lamang ang naroroon dahil nga malayo ang pamilya nito. Sa bahay na rin muna kami nakatira habang nag-iipon pa ng pera. Ilang buwan ang nakalipas. Matapos ang kasal namin ng aking asawa ay nagpasya itong dalhin na ako sa lugar nila. Nang malaman iyon ng aking mga magulang ay nabahala sila. Mag-iingat ka roon. Hindi mo kakilala ang mga tao roon. Huwag kang masyadong makikipag-usap sa iba ha. Iyon ang mga sinabi sa akin ng aking ina ng mga panahong iyon. Dumating na nga ang araw na aalis na kami noon ni Marvin. Bago kami umalis ng aming bahay ay muli akong pinaalalahanan ulit ng aking ina.
tanging pagtango na lang ang aking nagawa bilang tugon sa kanya. Umalis na nga kami noon. Tinungo namin ang sakayan ng bus. Mabuti na lamang ay nakasakay kaagad kami. Nang makasakay na ay nagsimula na ang aming pagbiyahe patungo sa probinsya ng aking asawa. Makalipas ang humigit kumulang 10 oras na biyahe ay narating namin ang baryo ng aking asawa. Nagulat pa nga ang mga magulang ni Marvin nang makita kami ng kanilang anak. Nilapitan naman nila kami at niyakap. Pumasok naman kami sa bahay nila at nagpasya na munang magpahinga. Hinayaan na lamang kami ng kanyang mga magulang. Napapatingin naman ako sa ina ni Marvin na panay ang pagtitig sa akin. Aaminin kong kinabahan ako sa mga titig ng ina nito, ngunit hindi ko na iniisip ang mga bagay na iyon. Nang mga unang gabi namin ni Marvin sa lugar nila ay maayos naman ang lahat. Wala naman kahit na anong nangyari sa amin. Hindi rin kami dinalaw o pinaranasan ng aswang. Kinakausap naman ako ng ina ni Marvin, ngunit hindi ako mapakali sa pamamaraan ng pagtitig nito sa akin. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may nais itong sabihin sa akin. Isang umaga noon, nagising ako na wala na sa tabi ko ang aking asawa. Tinanong ko naman ang ina niya kung nasaan na ba siya at sinabi naman nitong may pinuntahan lamang kasama ang kanyang ama. Tumulong na lang ako sa gawaing bahay habang hinihintay ang aking asawa na makauwi. Habang abala ako sa paglilinis ng sala ay kinausap ako ng ina nito. Anak, buntis ka ba? Malumanay na tanong nito sa akin. Napatingin ako sa kanya. Hindi pa ako sigurado noon, ngunit magdadalawang buwan na akong hindi dinadatnan. Nagdadalawang isip pa kasi ako kung ano ang isasagot ko rito, ngunit kalaunan ay sinabi ko na rin sa kanya ang tungkol sa bagay na iyon. Napatanong pa nga ako sa kanya kung paano niya nasabing buntis ako at sinabi naman ito sa akin ang bagay na nagdulot ng pagkabahala sa akin kung sakaling buntis nga ako ng mga panahong iyon. Nakikita ko kasi noong isang araw ang matandang bali-balita na aswang rito. Alam mo, nakatingin siya sa iyo habang inaamoy-amoy ang eri. Lalapitan ko na sana kaso umalis naman ito papalayo. Sabi niya sa akin. Humingi rin ito ng pasensya sa pamamaraan ng pagtitig niya sa akin. Paliwanag nito ay inaalam niya sa aking katawan kung talagang buntis ako. Dahil kapag ganoon kasi ay kailangan na bantayan ako para hindi ako mabiktima ng aswang, lalo na ang kanilang apo. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Humaba ang aming pag-uusap hanggang sa nagpaalam na muna ito sa akin na may pupuntahan siya. Naiwan ako sa kanilang bahay ng mga oras na iyon. Nakaupo lang ako noon sa upuan sa kanilang sala na may marinig akong may tumatawag sa labas ng bahay. Dahil doon, dali-dali akong napatayo at napasilip doon. Nakita ko naman na may isang babae ang nakatayo sa labas
habang pasimpleng sumisilip sa loob ng bahay. Lumabas na ako ng bahay at kinausap ang matandang babae. "Baguhan ka rito, iha. Nariyan ba ang kumare ko?" Sinabi ko naman sa kanya na asawa ako ni Marvin at wala ang biyenan ko ng mga oras na iyon. Hindi ko alam pero tila napangiti ang matandang babae nang malamang ako lang ang nag-iisang tao sa bahay. Maya-maya pa ay nagulat ako dahil nagsalita ito na buntis daw ako at mag-iingat ako sa mga aswang na nauuso noon sa kanilang lugar. Dahil doon ay napatingin ako sa matandang babae. Akmang magsasalita na sana ako nang magsimula itong maglakad palayo. Bago ito tuluyang makalayo ay napasigaw pa ito. Sabi nito ay pagsabihan ko raw ang aking biyenan kung sakaling bumalik ito sa aming bahay na babalik na lamang siya upang kausapin ito. Umalis na nga ang matandang babae at ako naman ay pumasok sa aming bahay. Ilang sandali pa ay dumating na rin naman ang aking biyenan. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa matandang babae na naghahanap sa kanya. Napatingin sa akin ng aking biyenan na animoy gulat na gulat dahil sa aking sinabi sa kanya. Tinanong pa ako nito kung ano ang mukha ng matandang babae at sinagot ko naman siya. Nakitaan ko ng pagkabahala at pag-alala ang mukha nito nang kaya itinanong ko siya kung ano ang problema. Nagulat at natakot ako sa naging sagot sa akin ng aking biyenan. Ang matandang babae raw kasing iyon ang tinutukoy niyang kilalang aswang sa lugar nila. Tinanong pa ako nito kung ano pa ang sinabi ng matandang babae sa akin. Kung kaya sinabi kong babalik na lang daw siya. At dahil doon ay napamura ang aking biyenan. Hindi raw kasi magandang senyales ang sinabi nito at baka balikan niya kami dahil alam nitong buntis ako. Nang makauwi ang aking asawa ay sinabi ng kanyang ina sa kanya ang nangyari. Dahil doon ay naghanda na sila ng mga pangontra sa aswang kung sakaling bumalik nga ito. Kinagabihan noon, nasa labas ng bahay ang mga magulang ni Marvin habang kami naman ay nasa loob. Nag-aayos kasi kami ng aming higaan dahil magpapahinga na kaming dalawa. Nasa kalagitnaan kami ng aming ginagawa nang may marinig kaming may nag-uusap sa labas ng bahay. Sinilip naman iyon ni Marvin at nakita raw niya ang matandang babae na kinakausap ang kanyang mga magulang. Dahil doon, hindi namin naiwasan ang makinig sa kung anuman ang pinag-uusapan nila. Laking gulat pa nga namin noon nang magtanong siya kung nasaan na si Marvin. Maging ako ay hinanap niya rin. Wala sila rito. Umalis na sila kanina. Iyon naman ang naging tugon ng mga magulang ni Marvin sa kanya. Napasinghap pa raw ito bago sinabing sayang naman daw dahil gusto niya akong makita. Napatawa naman ng mahina ang mga magulang ni Marvin at sinabing wala na kamit, nahuli na siya. Dahil doon ay umalis na ang matandang babae. Inakala nilang aalis na talaga ito, ngunit nagkamali sila.
Ilang minuto kasi matapos umalis ang matandang babae, nakarinig kami ng paghuni ng tiktik. Napamura rin noon ang mga magulang ng aking asawa at animoy nagkagulo sa labas ng kanilang bahay. Nagtaka naman kami dahil sumigaw ang aking biyenan na huwag kaming lalabas kahit na anong mangyari. Niyakap naman ako ng aking asawa dahil nagsimula na akong manginig. Nang gabing iyon, nakita raw nila ang isang malaking itim na baboy ramo at ito'y nakatayo sa parting hindi kalayuan sa aming bahay. Dahil doon, hinabol nila iyon hanggang sa tuluyang mawala sa kakahuyan. Maya-maya'y nakasalubong pa nila sa daan ang matanda at tila hingal na hingal ito. Hindi nila alam pero nagsalita raw ang matanda na kung hindi pa kami aalis ng aking asawa sa lugar na iyon ay hindi niya kami titigilan hanggang sa makuha niya ang aming anak sa aking sinapupunan. Nang hahabulin sana nila ay mabilis itong kumawala. Bigla itong naglaho na parang bula. Dahil doon ay umuwi na lang kami ni Marvin sa aming lugar. Hindi namin sinabi sa aking mga magulang ang tungkol sa nangyari, lalo na ang tungkol sa aswang na iyon. Nakumpirma rin namin na buntis talaga ako, kung kaya laking tuwa naming mag-asawa. Iyon nga lang, hindi muna kami makakabalik sa lugar nila dahil sa takot na tututuhanin ng matandang iyon ang sinabi niyang hindi siya titigil hanggang hindi niya nakukuha ang anak namin. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. More power po sa inyong channel. Gumagalang, Nina. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang sundo.